natin. Nakasalit mo. Okay, kasi working nga eh. So, alam niyo ba nangyari yung rejection niya? Hindi na po 1,000. No, 1,000. After 2 years po, sleeping on his car. 1,009. Ika 1,009, may nag-guess. Ngayon po, the rest is history. Nagkalat pong KFC sa buong mundo. And he became a billionaire. At ang maganda po noon, he is a good person. Christian po siya. Ang history po, he donated billions of dollars sa charity. Yeah. Okay ba yun? Yes. Kasi yun po eh. Di ba yung pong, biblical po kasi yan eh, design tayo ng taas para po maging valuable. Di ba kung nasa ginamit ko rin po yun? Biblical din siya, pag wala kang silbi, putulin ka. Di ba? So kailangan maging valuable po tayo. So yun po, magkaroon attitude po tayo na unstoppable. Yung bata po nangangarap yan at walang takot. Di ba yung mga gumagapang na bata? Ano po niya? Nakita yung mga adult, lakaran ng lakaran. Nakakaingit sila. Gusto ko rin tumayo, maglakad. Ito ako gumagapang. Gagayahin niya po yan, tatayo yan. Tama? Babagsak yan. Tatayo yan, babagsak yan. Kaya hindi siya pwede pigilan, tama na. Ang nasa utak ng po nila, tatayo ako, magtatry ako, wala pa kailang bumagsak, masaktan, basta tatayo ako hanggang makalakad ako. Nakakalakad ba tayo? Yes. As po ang attitude ng bata is, hindi sila nag-give up hanggang makuha nila. So yun po dahil natin attitude. Okay po ba yun? Yes. May natutunan po? Yes. Become unstoppable. Okay? And yung mga bata, pagka nangarap din yan, ang lalaki ng pangarap niyan. Gusto ko maging Superman, architect, engineer. Di ba gusto pa nga ng brief nasa labas? Superman daw siya. Si Darnab, uy, huwag mo yung bato. Yung bato. Ang nangarap ng malaki eh. Kaya lang, reality sets in. Ano yung reality? Disappointment. Habang nagmamature, wala na. Discouragement, disappointment. Ito lang pala, nag-aaral ako. Ito lang pala nangyari. Natutuhanan na po yan. And then, na-virus na. Parang computer yan. Parang tayong computer, pinanak tayo. Unstoppable tayo. Kaya po, parang computer, malupitan tayo gawin po ng computer. Kaya po, nabavirus eh. Lalo pag maling kaibigan na samahan mo. Maling mga information na nakuha mo. Housewife ka lang. Galing ka lang sa squatter area. Babae ka lang. Sino ka? Pilipino ka? Sino ka? Na-virus na. Parang computer, di ba? Ang lakas ng power, pero nung napasok na ng virus, pumasok sa mga porno-porno. Na-virus eh. Wala na. Same thing with us po, nabavirus tayo. Kaya gagawin ng R3, mag-ano tayo, ano tawag, reboot? Ano tawag doon? Ha? Hindi pa may tawag doon eh. Reformat. Reforma. Mag-reforma tayo. I-clear natin ulit yan, and then, para tayong computer na ulit, our dream will become unstoppable to achieve our dream. Okay ba, reforma tayo? Yes. Ang daming virus, hindi mo kaya, etc. Tatanggalin natin yan. Okay ba yun? Yes. So yun. So become a child again, agayahin natin sila. And then mag-start po tayo ng storytelling with our manager. Nakita ko na rin sila Coach Willie, no? Story ni Coach Ace. Yan, actually sa batch po namin, siya yung unang nag-manager. Actually, yung unang nag-DM executive si Leia. Kwento ko lang po story ko, no? Okay lang mo magkwento? Yes. Okay lang magyabang? Yes. Nakadamihan mo na, sir. Ang story ko po, no? Again, bago story from my story. OFW ang story ko po. Diba? Kaladasan ng Pilipino, kasama nyo ako. Kasi nalulungkot ako sa mga anak ko, iniwan ko. Takot ako sa katotohanan, distansya, at maraming pwede mangyari. And then, pinakita ko itong RFP sa akin. Networker po ako, nakadalawang kampanya ako, nahito ko yung magandang posisyon, pero problema ko yung kumpanya. Madugo marketing plan, nakaka-burnout. Nakapagbuo po ko ng malaking grupo. Kailan po yung quota ang pumatay sa akin. Ang quota po ng kumpanya po yun, kailangan mo, kasi malaking grupo mo, kailangan mo magbenta ng vitamina buwan-buwan ng worth 150,000. Wow. Benta mo yun, sarili mo yun. Yes. Or makapag-recruit ka ng bago, yung benta niya, ibabawas sa quota mo for that month. So wala kang gagawin kundi mag-recruit at magbenta buwan-buwan, kung hindi wala kang kikitain sa grupo mo. Maraming cases po hindi ko nakitang goat ang quota, kaya binibili ko. Yun ang burnout. Bakit po? Ang dami kong vitamina, wala akong pera. Marami ko na burnout na networkers sa ganun. Nakaka-relate po?
Yes. Sabi ko, hindi ko linya. Naniniwala ako sa network marketing. Kasi palabas na rin po ako. Nabasa ko yung si Richard Purdad about Purdad, mga empleyado, Richard, mga negosyante. At sinabi na rin po ron na nagbigay siya ng tip na kung may pang-franchise ka ng Jollibee, ng McDonald's, or franchising, mag-franchise ka. Kasi 95% yan, because of the system, nagsasuccessful sila. Sino maraming billion dyan? Di ba karamihan wala naman? Sinabi na po ron, sa libro kong yon, the last bastion po, imagine kung wali Robert Hughes sa akin po na, huling baraha ng mga nawawala ng pag-asa at wala ka namang mga milyones pero nangangarap ka, maghanap ka lang, wala ko siyang bilangin na kumpanya, maghanap ka lang ng magandang network marketing company. Pag nakita mo, go to work and you can turn your dream into reality. Kaya kung nag-networker po ako. Kaya akala ko yung tamang kumpanya na kwento ko nga po, Madugo Marketing Plan. Bigyan po siya American company. Ang quota ko, malaki. Buwan-buwan na-promote ako. Tapos ang quota, dumoble. Yung 120 naging 300,000. Sabi ko, hindi ko alam. Yung pala rin kami pinirmahan. Kasi may pinirmahan kami, ang liit. Hindi ko napansin. Parang huli niya, di ba, nag-quit na. Nag-quit na lang ako. Kasi walang mangyari. Nung nakita ko po yung produkto ng RFA, naalala ko si Chiquitan. Ano ba sabi niya Chiquitan? Kilala niyo si Chiquitan? Yes. Yan. Sabi niya, delivery po siya ng network marketing. Kasi negosyante po siya. Sabi niya, wala rin siyang kumpanyang binabanggit ha. Sabi niya, mapalad ka pag meron ka sa makikitang kumpanya na merong unique selling proposition. Totoo naman yun eh. Yes. Di ba? Common sense yun eh. Natin kagay sa other company, mga barley, romera, vitamina, juice. Okay po yan, maraming mayaman dyan eh. Basta mga leader nila magagaling. Di ba sa barley eh? Real talk po yan, binaga 9 million per month ko sa ano. Kaya pag barley product po yan. Magkain po ang leader nila. Karami po yung mga leader po nila, mga onliner. Mga nag-hub po yung mga yan. Ano yung hub? Kasi pag ang leader mo, may choice kayo, pag ang leader mo, dahil sabi na, pag ang leader mo matapang, kung ang leader mo, leon ng attitude, miski mga aso yung kasama mo, tumatapang sila. Eh pag ang leader mo duwag, puro mga duwag yan. Wala mararating. Kasi duwag eh. Pero yung mga leader po ng kumpanya yun, pero pangyari po sa akin yan, kasi nagdarating na kayo eh. Pinatapang nila, laban tayo, sugal tayo. Namumunan sa Facebook ads, nagsasakripisyo po, nag-online hub sila. Anong hub? Umigawa ng pamilya for the meantime para give them more time in the future. Nag-hub po sila yung hub. Hindi sila natutulog sa isang condominium or kwarto or apartment na isa lang ang mission nila to create success. Online po sila, focus sila. Na-imagine ganyung attitude din ng grupo-grupo kayo, willing kayo mag-sacrifice. May isang goal, no? Kaya ganun po karami nilang grupo, ang dami po kumita ng milyones. Ang point ko, what mo sa product po natin? Product po natin malupit. Tama? Yes. Pag pinihira mo duling, makakalakad. Di ba kumita ang product natin? Yes. Ito po nakita ko that time, sinabi ko ni Chiquita na unique selling proposition na product. Kasi bakit po? Real talk po yan. Hindi mo na, kailangan natin po ang doktor at hospital kung ang point natin may iiwasan. Bakit po? Unang-una po, synthetic maintenance. Nung makaroon nandito yung si ma'am na meron 80 ng maintenance. Ano ba pangalan nun? Diba, Corazon? 80 ng maintenance. Eh, imagine, kasi mo nasa isa, o tatamaan ng kidney mo, tatamaan ng blood pressure mo. Dalawa, di ba, from the word maintenance, hindi naman gumagaling. At synthetic, kaya may side effect. O kaya from isa, 18. Balukot na katotohanan po yun. Yun ang maintenance. Hindi gumagaling until they die. Ano gusto nyo, maintenance o heating? Heating. Doon papasok kong RF product natin. Ang product natin, talampakan po natin yan. Pwede po siya. Kasi pinopromote na po yung organic eh. Kaya po yung mga barley, vitamins, juice, okay po yan. Kaya lang po, sabi po umaangat eh. Kanina is okay, sige po, mga organic yan, mga herbal yan. Kasi biblical din, from Europe po na top physician from Europe, sinabi niya po, let food be thy medicine. Totoo yun. Tama-tama. Yes. Di ba pag prutas, gulay, kagaling ka kasi may kagalingan ng prutas at gulay.
So in summary po, product po natin is napapanong ng mga organic po siya. May healing. Kaya po tayo iba eh. Innovation. Ano yung innovation? Hindi lang po organic. Sinamahan pa ng science called nano and scalar. Kaya po sinasabi ng Chiquita na isang produkto na mayroong unique selling proposition. Angat-angat po tayo. The future is so bright po sa RFP. Talapak po tayo dyan. Okay? Marketing plan. Hindi kita marketing plan natin. Di ba? Walang katulad po yan. Walang quota. Isa, pinanggalingan ko po, grabe ang quota. Alam mo ba yung diamond? Ay, yung left and right natin, di ba? Pag nag-executive ka, 70 points sa left, 70 points sa right. Walang expiration. Sa company ko pinanggalingan ko, 1 month lang yun. Alam mo, 70 ka na sa kabila, 69 points ka sa kabila, 1 point na lang. Pag nag-uno, 0 yun. Ang hirap po nun. Tapos tatlo, di ba? Sa amin dati sa tatlo yun, kailangan direct mo. Imagine ka lang, tatlong malulupit na direct mo sa kaliwa. Sa atin po, for example, na-recruit mo si Ramon. Si Ramon, daming leader, di ba? Yung tatlo hit mo na. Sa kabila, na-hit mo si Coach Ace. Si Coach Ace, ang dami rin leader. Meaning, bisan dalawang tao lang, basta buong left team mo, buong right team mo, bis isang tao lang yung nag-create na maraming leader, check ka na. Walang flash out. Walang breakaway. Sa pinanggalingan ko, alam ni Sonia yun. Alam mo ba, na-recruit kita, magaling ka, pumantay ka sa posisyon ko, wala ka nang kikitain sa grupo ko. Called breakaway. Parang pinagpipray mo ka sa tao mo kung saan ito umangat. Kasi, di ba, ang lungkot, sa atin, di ba, pag hindi umangat ang tao mo sa kaliwat kanan, hindi ka aangat. Anong gagawin mo? Tutulungan mo sila para ka umangat. Ang ganda po nun. Parang hindi kayo excited. Ano pa excited ka? Di ba? Walang flash out. Sa ibang company, pag malakas ang left mo, wala sa kabila, wala kang pairing bonus. Iba 1 week, iba 2 weeks, iba 1 month, 0 na. Sa atin po, walang flash out. Ganda po nun. And panghuli po, walang expiration ng points. Ano pa ba? Walang demotion. Kasi pinanggalingan ko rin po, halimbawa hindi mo na yung dili ka na qualify mo yun. Kung saan manager ka, yung production mo, hindi ka nakahit ng production na as a manager, wipe out ang grupo mo. Yung mga leader mo mapupunta sa tao na nasa taas na nakapag-maintain. Ang lungkot po nyo, yung pinaghirapan mo, ubos. Okay ba yun? Hindi. Kaya okay ang RFP, palakpan po natin yan. Kaya nga po, magic industry ang magic industry. Kasi pinagdaanan ko na yun eh. Nakita ko, ang hirap-hirap. Bakit umangat ang mga tao? Sa atin po, ang ganda ng product, ang ganda ng marketing plan, bakit ang bagal? Nagpapagalan po kami sa totoo lang. Kaya po, still as a leader, we look at everything as challenge and opportunity. Bisa lang kailangan lang mag-adjust. Mag-adjust tayo. Okay? Para meet natin ang goal natin. Tinatry natin lahat. Mag-online. Basta gagawin po natin yung lahat para mangyari po yun. At sa maniniwala po sa vision ng RF3, ng Philippine Arena, pupunin natin 55,000. Palapak tayo dyan. Kasi, nagawa po yung Team Global. Kita nila po produkto, madugong marketing plan. Nagawa ng front row. Di ba, Criselda? Meron pa nga ng Criselda, no? Criselda. Chris na lang, di ba? Front row. Bulutan ayon lang yun eh. Kaya po ang diferensya po yung mga leader. So tayo po, yun o. Tayo po, gagawin natin yan. So tayo ang hawak ng challenge and I call it opportunity. Na-appreciate mo po yung kinakalagay natin na even though we are in not in good situation, pero may kasama yung blessing. Okay ba? Yes! Okay, ulitin ko po yung situation po natin ngayon, challenging, pero may kasama yung blessing. Kasi, yes. Sino ang pay ng price ngayon? Sino ang mag-pay ng price ngayon? Sa future, pag nangyayari ng Philippine Arena, hindi ko masabi, depende sa galaw natin. 1 year, 2 years, 3 years. Yan. Hindi ko masabi po, depende sa galaw natin. 1 year, 2 years, 3 years, 5 years. Pero pag nangyayari po yan, ako po, marami sa atin po sa room na to, hindi lang average 5 million per month. Sa Pilipinas, okay na bang income ng 5 million per month? Yes! Diba? Ay nako,
magiging inspirasyon po tayo. Okay, so, bibigay ko na po. Coach Ace, okay na ba? Ready na? Yes, sir. Okay. Si Coach Ace po, siya po yung, sa team po namin, balikan ko lang po at magkuhan ko si Coach Ace. Team po namin is Team Super Achievers. Sa mga hindi po nakatan last time. Kasi sina Coach Alan po, nag-create ng maraming successful sa Amerika ng team, pangalan po ng team nila Achievers. Yan. Marami po sila naging millionaire po, mga nag-drive po ng BMW, ang nag-drive po ng Bentley, ang Bentley po mga average 20 million po yun. Nagka-Bentley po si EJ, si Alan, at total po silang mga lima na naka-Bentley from their organization. At sa mga nagka-BMW po, I think mga 50. Opo, marami po mga naging millionaire po talaga. Kasama si Coach Alan at si Coach EJ. Ang mission po nila ngayon is bringing their talent sa Philippines. Pero sila po naman, napapasal na eh. Tinutodo na nila. Kailangan niya yata magubad sila eh. Pero sabi ko, huwag mainip. Di ba, ang sila is patience. Tatalo na ng mga matatyaga at makapagantay mga magagaling. Basta magantay lang po tayo at gawin natin ang parte natin. So, ang goal po natin, matupad yung goal niya sa Pilipinas na tayo po is umangat sa RFT. Okay ba yun? Okay. So, pangalan po ng team namin, with Coach Ace, kami po naging founders po ng team Super Achievers. And to make a long story short po, yung team po nga nag-create po ng, actually on the first 9 months po, nag-create po ng 9 car achievers. Yung batch po namin, fully paid po yun. Sa akin po, Santa Fe SUV, fully paid, mga 2 million po yun. Si Ace din po, Santa Fe. Si Coach Leia, Fortuner. And meron po akong isang nabunot sa taga-Ifugao. Imagine gano'ng kadalat si Dato ha. Pinamigay ko on that evening po is isang Fortuner sa isang Pajero. Nag-raffle. Nabunot po yung team ko taga-Ifugao. Dumating po sila isang bus, isang van. Nung umuwi po sila nabunot, bit-bit na pa-uwi ang Fortuner. Ano po sa trunk yung fully paid. Ganun po kagalaan kasi sa Dato. Lalo po ngayon medyo inaalat tayo. Ito na, ganda ng topic natin na malalim na ang nakikilala niyo pong RFT. Tama? Yes. Maraming disappointment si Sir Nasser sa Pilipinas. Buti nga po hindi siya nagiging up eh. Diba? Maraming challenges sa Pilipinas, hindi tayo makaproduce ng number, tinodo nyo na lahat, namigay ng mga fully paid. Kaya gano'ng maraming Coach Willie, yung unang, mga 18 no, total. Namigay siya ng mga 18 fully paid na SUV. Asa yung mga binigyan? Iniwan siya. Natira na lang kami. Si Ace, si Leia, si Winnie, si Jerry. Ang dami pinapunta sa Malaysia. Sino mga punta ng Malaysia? Ngayon mga hindi na rin nakatpuan. Kaya medyo sabi ni Sir Nasi, parang yata nag-work yung pagiging sobrang galante eh. Nagpa-event po siya ng meeting dyan sa tabi-tabi. Dyan sa Ortigas, ano ba yun? Crown. Nakasang ceiling, naka-chandelier. I think 300,000 to 500,000 binayaran na, no? Wala rin nangyari. Mga e-worker. Yeah. Kaya ngayon medyo ginigipit tayo ni Sir Nasi. Ngayon, sabi namin sa paghingas ng tao, pag ginipit mo sa lumalabas ang galing eh. Alay na yun lumabas ang galing ng Pilipino pag ginigipit na. Masabi nga, juicer. Masabi juicer, pag piniga mo, lalabas yung tunay na nakatas niya o yung tunay na sustansya niya. Malay mo, ganun tayo. Sana lang. Lalabas pa ang juice natin as a winner. Yes! Habang pinapahirapan, parang diamond lang yun eh. Habang pinipressure, lalong kikinangan. Yes! Diba? Hindi mag-give up ha? Kikinangan. Parang ginto, habang tinetest by fire, humiwala yung impurities. Kaya ito po, nasa na tayo eh, challenging time. Lalabas sa mga hindi karapat-dapat, mawawala siya sa RFT. At yung mag-i-stay, yung puro na ginto. Sana kayo na yun. Kayo na ba yun? Yes! Tapos si Coach Chris po, gusto na po namin, no? Si Coach Leia po una nag-danding sa team sa amin. Inunahan pa ako. Kaya po dito tinatawag na una-una, hindi ko totoo yun. Pag nauna ka, ikaw lang ang kikita, ikaw lang ang hindi po. Ako pong nauna. Coach Ace and then Coach Leia. Si Coach Ace po, Derek po. Si Coach Leia, Derek po. Okay ba yun? Kasi spin over ko pala si Leia sa'yo, no? Okay ba yun? Spin over po si Leia? Kaka-chiros ang manager? Wow.
So, ibig sabihin po, ako po nauna, pero naunahan pa po kami ni Coach Lea mag-driving executive. Yeah. Kaya 9 months ko kinalabit din siya. Anong car gusto mo? Mas grabe production mo. Unilevel. Sa grupo naman po namin, yung level si Coach Ace. Siya naman po yung unang nag-manager sa grupo namin. In mga 1 year lang, no? 1 year or so. And then ano po, no? Don't compare. Ibig sabihin, ganito lang po siya, no? Kung mabilis ka, huwag ka masyadong maging mayabang. Kung mabagal ka naman, huwag ka madismaya. Ibig sabihin, huwag ka magkumpara sa iba. Kasi pag nagkumpara sa iba, pag mabagal ka, madidisappoint ka. Pag mabilis ka naman, magiging mayabang ka. Lagi sinasabi ng mga expert, ikumpara mo ang sarili mo sa sarili mo. Kumpara dati, kumusta ka ngayon? Nagiging better ka ba? Nagiging stronger ka ba? Nagiging wiser ka ba? Wala kang pinagbabago. Yung po malungkot, pag wala kang improvement, wala kang growth. Kaya kapag ba merong grade 1, may grade 2, malungkot po yun. Pag in-analyze mo sarili mo after 1 year, asa na ba? Lagay ko sa RFP. Kumusta yung alam mo sa product? Tanongin mo sa sarili, kumpara ang alam mo sa product, alam mo sa business, alam mo sa closing, alam mo sa pagpamalaki ng grupo. Kumusta niyo po? Dapat nag-grow kayo. Di ba malungkot pag grade 1 ka habang panong ang grade 1? Ang lungkot po nun. Tama. Di ba? Nagulang mo, principal mo, magkagalit sa iyo. Ano ka ba naman, 6 taon na sa grade 1? Same thing sa atin po, dapat nag-grow tayo. Di ba? Kaya dito pala natin maging magaling. Kaya po, kinong-graduate kasi po this afternoon, gagaling kayo. Kasi bakit po? Sabi nga, kailangan ikaw, kumpara mo sa sarili mo na ikaw gumagaling ka kumpara sa dati. Yes. Okay ba yun? Yes. So yun na po. Si Coach is mabilis po naging manager. Yan. And then bago pa ako sumunod, pangalawa po ako, pangatlo si Coach Lea. Sa grupo po namin, 3 kami managers from my line. And then si Luni pala, manager din, no? Si Luni manager. And then meron po na-recruit sa Amerika, si Coach Carol. Ganyan kapag po negosyo po natin. Facebook ads. Kaya nagpo-post lang po ako organic sa Facebook ko po. Meron taga-Amerika nag-inquire. Si Carol. Kung nakikinig po kayo ng Zoom, mamimit niyo po siya. Yes. Alam po, YouTube, tawag-tawag na nag-create po siya ng malaking grupo po nun. Ang daming diamond pumasok. Kasi magaling siya magkwento. Ano siya, persistent siya. Ngayon po, manager na rin po siya sa kakawagin po siya ng BMW sa Amerika. Okay ba yung goals natin? So, with the grace of God, this year, niyawa pong Diyos, ikakalog na po, magka-account manager po ako. Eto, pag nagawa ko po, marami may inspire na gayahin. Tama ba? Yes. Yung goal natin eh. Di ba, pag marami nag-executive, marami nag-inspire mag-executive, dahil executive, dito ang negosyo po natin gayahin eh. Di ba? Kailangan gayahin mo. Kasi malungkot pagka ikaw ang sponsor at hindi mo nagawa, sasabihin nila, ikaw nga hindi mo nagawa eh. Di ba? Kapag may mga promo tayo, alam mo, simpleng promo lang yan, i-hit natin. Kailangan mo mag-executive ka. Kasi bakit na-inspire ang grupo mo na mag-executive? Pag may mga promo, i-hit mo. Mag-diamond executive ka. Kasi pag ginaya ka nila, kasi yung marketing plan natin, pag ginaya ka, aangat ka. Pag ikaw nag-executive sa left and right, tatlo, diamond executive ka. Ginaya ka, magiging manager ka. Ang manager position, kasama ka sa Europe. Okay ba yun? Yes. Di ba ang ganda? Kaya nga nakakalungkot eh. Lungkot na lungkot kami pag tinitignan po namin yung mga nagka-qualify sa Europe. Imagine nagka-qualify sa Europe ha, real talk po to. 2 from Thailand. Mga hindi pa man mag-English. Yung nandito, sino nakamig doon? Di ba? Pero sipag na mag-vlogging. O di ba? Kasi yung pong real talk po ngayon, sabi nga, ang labanan ngayon social media, hindi na diploma. Pinag-alam sa Ateneo, Lasal, okay yan, pero hindi po yung labanan ngayon. Dati, pag Ateneo ka, Lasal ka, UP ka, panalo ka, hindi po ngayon yung totoo yan. Labanan po yung social media. Tama-tama. Eh, galing niyo po mag-social media, siyempre nakakatak siya ng mga customer. In 45 days po, nahit niya ang 390,000, kasama po siya sa Euro. Gano'ng katagal may record ka ba niya? Parang wala pa siyang 2 years, no? Wala. Kaka-promote lang po sa kanya as manager this month. 2024 daw. O, 2 years, wala pang 2 years. Ang point ko po, 2 ang fully qualified na po sa Europe, isa from Malaysia, isa from Indonesia.
Pilipinas, wala pa. Pero meron tayong qualifying mga siguro 50%, 60% kasi may quota po yan eh. Last event po ganito, event din po yung last time. Trip to ano naman yun? Isa ba yung trip dati? Last year? China? China. Disneyland China, no? Disneyland. Mga 10 days po yun. Hindi sa Pilipino, wala po nakapasok doon. Karami po mga tayo-Thailand na naman. Papayag ba tayong this year? Hindi! Papayag ba tayo? Hindi! Imagine, di ba? Bakit natin pinapalagpas? Di ba? Take note hindi na po kasi kami sinama ron. Kasi pag sinama yung 6 years above kami, wala kayong tsansa. Kasi ang balik namin, kasi papasok na lang income po namin dun eh. Kaya nga po swerte yung mga series below, sa inyo po binibili lahat yun. Sino man yung series below na pumasok sa R3, pag nahingi na itong quota, pasok kayo sa Europe. Ang tanong, ano ginagawa po ninyo? Ayaw di ba ng ganong bakasyon? Europe? Ibang kumpanya nga, di ba bakasyon nila? Laguna, Batangas, o kaya Hong Kong. Tayo Europe po. Ba't hindi natin itodo? Todo na. Todo na natin. Okay ba yun? Okay. So, imagine na, ang masasalita ko ngayon, mag-share ng story niya, and then, sabi nga, Varro's friend from his story, i-take note yung mga kwento niya, and then, mga tips niya, from that kwento po, marami kayong mapupulot, at pag ginaya nyo, pareho ng resulta. Ang tawag po ng duplication. Okay ba yun? Yes! Okay, palapang po natin siya rin po yung nag-lead po sa atin sa Zoom. Every Friday, Zoom, 8 p.m. And then also, our servant leader, a manager in RF3, also kasama po sa Europe. Wow! Palapang po natin yan, our coach and mentor, Ace Aguilar. Hindi na po lang po. Thank you, Sir Gerald. Grabe. Ito po ang aking mentor. Sila Sir EJ, Sir Alan kasi, dumarating po yan every 3 months. Pero araw-araw, ito po yung sumasakit sa ulo. Magpapasakit ng ulo niya ako. Sir, thank you very much, Sir. Hindi ako nagkamali ng desisyon, 2016 pa. Palagpakan natin, Sir Gerald Pagor! Grabe, no? Ano pa, pigil na pigil pa yan. Hindi pa yan todo. Yung training niya. Anyways, palagpakan natin ang bawat isa dahil masarap sa bahay. Nood-nood ka lang ng Netflix, ng mga video sa Facebook.